Nagbabalik po ang Panahon TV dito po sa aming programa. Suportado namin ang turismo sa ating bansa dahil naniniwala kami na it's more fun in the Philippines. Kaya naman ngayon tingnan po natin ang mga litratong ipinadala ng ating Panahon TV citizen correspondents. Una po dito, kuha po yan ni Joshua Alanige. Makikita natin ang ganda ng view mula po yan sa summit ng Pico del Oro at tanaw rin dito ang monolith na talaga namang exciting at challenging para sa mga mountaineers. Next, we have a photo from Leon Buan. Nakaka-relax pagmasdan ng asul na karagatan at talaga pong nakaka-tempt mag-swimming dito po yan sa Bantayan Island, dyan yan sa Cebu. At syempre hindi rin magpapahuli si Ran Perez sa kanyang kuhang litrato sa Subic, Zambales. Maganda po ang composition ng photo na ito talaga ng mga isa ang Zambales din sa mga dinarayo ng mga turista dahil sa angking ganda nito. At alam niyo tulad po nila pwede rin po kayo magpadala ng mga photos sa aming Facebook page o kaya naman ay sa aming Twitter account. Samantala sa mga nais namang mag-road trip dyan, isa sa mga best destinations ay ang Baler Aurora. May kahabaan ng biyahe na posibleng abuti ng 6 na oras mula sa Maynila. Pero kung isa ka namang fan ng surfing, worth it naman ang bawat minuto ng biyahe. Isang paraiso para sa mga surfers ang Sabang Beach na dinarayo talaga dahil sa mga surfing lessons at surf shops. Kung hindi mo naman hilig ang surfing, pwede ka namang mag-unwind. Dito po yan sa Digisit Falls, Dicasalarin Cove o kaya naman ay mag-side trip sa Maria Aurora kung saan makikita ang napakataas na balete tree na tinatayang 600 taon nang nakatayo roon. At para po sa ating inaasahang lagay na panahon, dito po yan sa Baler Aurora. Tingnan po natin ang special weather forecast mula po yan sa Pag-asa. Para sa araw na ito, inaasahan po natin ng 23 to 31 degrees Celsius. Maganda naman ang panahon, maliban na lamang sa chances ng isolated rain showers o thunderstorms, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na po ang Baler Aurora. At ngayon po, i-check na po natin ang weather conditions sa selected areas ng bansa. Sa Rojas Capiz, mainit po ang panahon dahil mataas ang temperatura sa pagitan po ito ng 27 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Calapan, Mindoro, asahan po ninyo ang 24 to 32 degrees Celsius. Sa General Santos City, meron po 24 to 35 degrees Celsius. Maganda naman ang panahon. At para po dito sa may Surigao del Norte, makakaranas ng 22 to 32 degrees Celsius. Para sa mga bakasyonista, alamin po natin ang inaasahang lagay ng panahon sa tourist destinations ng bansa. Sa mga pupunta ng Puerto Galera, maganda po ang panahon, paghandaan na lamang ang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Mainit po ang panahon sa 25 to 33 degrees Celsius, habang dito naman sa Banawe, malamig po ang panahon sa 15 to 24 degrees Celsius. Sa mga dadayo naman ang Camiguin Island, asahan po ang 25 to 33 degrees Celsius at dito naman po sa Naga, 24 to 31 degrees Celsius. At ngayon, usapang food safety naman tayo. Hinihikayat po ng Department of Health o DOH ang bawat isa sa atin na maging masusi sa ating mga kinakain. Kaya naman dapat alam po natin ang mga pwedeng maging sanhi ng pagiging unsafe ng pagkain. So tunghayin po natin ito, kabilang po sa mga common causes ng food poisoning ay yung pong unsafe sources of drinking water, improper disposal of human waste, unhygienic practices like spitting anywhere, blowing or picking the nose, at ganun din po ang unsafe food handling and preparation practices. Dapat po nating tandaan ang 5 keys for safer food. Panatilihin po ang kalinisan, ihiwalay ang mga hilaw sa mga luto na. Lutuin kaagad ang mga binibiling pagkain para maiwasan ang pagkasira po nito. Kung mag-iimbak ng pagkain, make sure na ito ay nasa tamang temperatura at dapat gumamit po ng malinis na tubig at iba pang sangkap. Samantala, aware naman po tayo tungkol sa mga ulat ng food poisoning, kaya kung sakali man na ma-encounter po natin ito, narito ang mga aksyong dapat gawin. I-preserve ang ebidensya at kung may tira pa sa suspected food, ibalot po ng mabuti at itago po yan sa ref o kaya naman ay sa freezer. Next, seek treatment as necessary at ipagbigay alam po ang insidente sa inyong local health department. So yan po, mula po ito sa Department of Health at para na po mapanatili ang kalinisan ng tubig, narito naman ang water sanitation tips. Linisin mabuti ang mga containers at siguraduhin pong may takip ang mga ito. Linisin ang mga lagayan pagkatapos gamitin at i-disinfect rin po ang mga tangke ng tubig at least every quarter.
Iwasan din po ang hand contact with water during transport at sa mga umiinom po ng tubig, makakabuti ang pagpapakulo nito sa loob ng 2 minuto para mapatay ang mikrobyo. Para naman sa tamang disinfection, gamit po ang chlorine. Dissolve po ninyo ang isang level of powder chlorine compound. Dito po yan sa 1 litro ng tubig. Add 2 teaspoons of stock to 5 gallons of water. Mix thoroughly and let it stand for at least 30 minutes before using. Ang mga reminder at tips na ito po ay hatid sa atin ng Department of Health o DOH. Marami pang dapat malaman, babalik pa po ang Panahon TV.